Sabay-sabay nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 6, verses 1 to 15. Patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga biyuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubusang nananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalataya ng mga Hodyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan nakipagtalo sa kanya ang isang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi nila, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel.